Wait lang, huwag mo munang scroll. Magbibigay muna tayo ng word of the day. At pag-usapan natin yan is history muna tayo. Pag-usapan natin itong sino nga ba yung kinikilala nating the recognized or the voluntary at saka the true provision officer. Sino nga ba yung tunay, yung pinakauna talaga, yung walang bayad na naging provision officer. At saka sino naman yung kauna-unahang naging provisioner. Kasi magkaiba po yung provision officer sa provisioner natin. Pag sinabi kasi nating provisioner, ito po yung offender na after mag-grant yung kanyang application sa court, after mag-grant ni court yung kanyang application for provision, ang tawag na sa kanya is provisioner. Ito namang provision officer, it is an officer which is authorized na mag-supervise dito kay provisioner. Sa madaling salita, itong si provision officer, ito yung taga-supervise sa ating provisioner doon sa community. At si provisioner naman, ito yung offender na nag-grant na ng korte or ni judge yung kanyang application for provision. Napag-usapan natin kung sino nga ba yung true provision officer at kung sino nga ba yung first provisioner. Ang sagot po natin kung pag tinatanong po tayo kung sino yung true provision officer at saka yung voluntary po talaga, yung recognized natin, walang iba kundi si John Agustus po. At saka tandaan din po natin si John Agustus is the father of provision. As a whole po yan ha. Pero pag sinabi naman po sa inyo, specific yung tanong sa board examination, father of provision in the Philippines, that is Teodulo Natividad naman po yan. Pagdating naman po sa England, that is Matthew de Belfort Hell. Pero sa US po, si John Agustus po yan. Pero paano naman po sir, kapag wala pong binanggit na lugar, hindi po sinabing Pilipinas, hindi sinabing England. So kapag ang tanong lang po ay generic, sagutin po natin ng generic. Kapag ang tanong lang po is who is the father of provision, as a whole po yan, generic po yan, sagot po natin John Agustus. Okay, now ano ba yung nangyari? Bakit ba siya ay tinaguri ang the true provision officer, tsaka yung voluntary na walang bayad? Kumbaga wala siyang bayad kasi voluntary niyang ginawa ang pagiging provision officer. Now, kasi itong si John Agustus is a permanent resident of Boston, Massachusetts. Ang kanyang trabaho naman ay boat maker siya. Sa madaling salita, shoemaker, tagagawa siya ng sapatos. Mahilig din siyang mag-attend sa court. Now, one time, nag-attend siya sa court is merong isang lasinggero na hinatulan or nililitis ng korte or ni judge, no? Pero bago pa man ito malitis ni judge para ipakulong, ay sinabi ni John Agustus na bigyan natin ng pagkakataon, bigyan nyo ako ng pagkakataon, babaguhin ko ang tao na to. Kaya yun, binigyan siya ng pagkakataon, sabi ni judge, okay sige, bigyan ko kayo ng 3 linggo, after 3 weeks, bumalik kayo dito sa korte. Ayun, after 3 weeks, bumalik sila. Now, ano na ba yung nangyari sa lasinggero after 3 weeks? Ayun, lasing pa din. Ay hindi, nabago po yun. Kaya pag tinatanong po tayo, simple lang yun, di ba sabi ko kanina, lasinggero. Di ba? Pumunta si John Agustus sa korte at merong lasinggero. Kaya pag tinatanong po tayo who is the first provisioner, yung kauna-unahang provisioner po talaga is walang iba kundi si common drunkard. At ano naman po ang tawag sa kanya nung bumalik sila sa korte after 3 weeks? Ang tawag sa lasinggero, sa common drunkard is soberman na po ang tawag sa kanya. Pag sinabi natin sober, wala na, hindi na siya lasing, matino na siya, mabait na siya. That is considered, pasok po yan sa ating history, na kapag tinatanong po tayo who is the true voluntary provision officer, John Agustus po yun kasi provision officer, yung true, yung voluntary. Kasi pag paid po or officially naman po yung tinatanong kasi, Edward Savage naman po yung sagot natin doon, yung may bayad na po talaga, at is Edward Savage. Pero kapag tinatanong po tayo, the first provisioner, common drunkard po yung isagot natin. Sapagkat yung unang lasinggero po ang nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng alternative imprisonment. Imbis na ipakulong siya, ibinalik siya sa community, sinupervise siya ni John Agustus. Okay, sapagkat doon kasi sa lugar nila ni John Agustus is marami talagang alcohol abuser. But then, nakita po sa history at nabasa po natin na mga tinulungan ni John Agustus ay hindi lamang po mga alcohol abuser at mayroon pa din pong iba na tinulungan niya para magbago. Sapagkat sabi po ni John Agustus na isa sa pamaraan is para ma-rehab natin yung mga alcohol abuser is not only for imprisonment. Pwede natin silang i-rehab by means of understanding. So ibig sabihin, intindihin lang din po natin yung mga lasinggero daw para magbago. Okay, so paano? Sana makatulong sa inyo na. At ulitin ko, the first true po, yung voluntary po natin na provision officer, walang iba kundi si John Agustus. At saka yung first provisioners, walang iba kundi si common drunkard. At sana nakatulong sa inyo. And syempre, ito ba yung lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel, the Master Schumann, Villa Isabel Carlos, sa CBRC National Tour and registered criminal justice. God bless you all. Have a nice day. Thank you so much. God bless you.